Opo. Okay, thank you. Okay naman, sir. Yan, ito yung topic natin sa numerical solutions to CE problems. Topic 3 na tayo, sequence and series, convergent and divergent. A sequence can be thought as a list of numbers written in a definite order. It is a collection of numbers. Yan, example form A1, A2, A3, A4, A5 to AN. Ito examples niya, n over n plus n equal siya sa 1 over 2. Yan, kung ano yung n na Kung n ay 1, di may siyang 1 half. Kasi yung denominator niya n plus 1. Napasok lang. Yan, pag sinabing sequence, yan, list siya ng number. Yan, ano lang siya. Ganyan lang. Yan, ito pa example niya, negative 1 raised to n, quantity n plus 1, all over 3 raised to n. Yan, kung ang n ay, assume natin na 1, yan, negative 2 yung numerator, ang denominator ay 3. Yan, ito example ng sequence. Ito naman yung series. A series is the indicated sum of a succession of constant or variable terms, each of which is formed according to a definite rule or law. Yan, example niya, summation ng an, upper limit infinity, n equals 1, lower index niya. Yan, a1 plus a2 plus a3. Yan, meron na siyang may addition na. Yan, example niya, yan, 1 over 2n, summation niya up to infinity, upper limit, n equals 1, lower limit, yan, up to infinity. Yan, ito example ng series. Di ba, meron tayong topic na arithmetic series, yan, geometric, di ba, may mga addition. Yan, ito example din yun ng series. Finite series, if the number of term is limited. Infinite series, if the number of term is unlimited. Yan, ito, di ba, kagaya nito, hanggang 125 lang. Ito, may continuation pa, ibig sabihin, may tuldok pa tatlo eh. Yan, unlimited. Infinite series saka finite series. Types of series. Yan, napasok lang. Types of series, convergence and divergence. Convergent, for the sequence to converge, the limit must be finite. Divergent, for the sequence to diverge, it approaches to infinity, or the sequence does not approach to anything. Yan, pag convergent, finite lang siya. Pag divergent, infinity, it approaches to infinity. Ratio test, a test of convergent or divergent, a very useful test for convergence, not only for series of constant terms but also for power series, is the D'Alembert's ratio. Yan, ito yung pang test natin ng kung convergent pa siya or divergent. Yan, D'Alembert's ratio. Given a series of positive term, yan, u1 plus u2 plus u sub 3 plus u sub 4 and so on. Yan, ito yung formula natin ng D'Alembert series. If limit of, tawag dito? Anong tawag dito? Yan, if limit of un plus 1 absolute, limit ng function na u sub n plus 1, yung sabi nasa sub niya, nasa baba, all over u sub n, yan, ang sagot niya, absolute, as n approaches infinity, kung less than 1, the series converge. Yan, tatandaan niyo, kung ang ratio ng u sub n plus 1 all over u sub n, kung yung ratio niya ay less than 1, yung series natin ay converges. Sabi, if limit of absolute value of un plus 1 all over un as n approaches infinity,
greater than 1, the series diverge. Kung naman equal sa 1, the test fails. Yan, example 1, test for convergence for the series of 1 factorial all over 10 plus 2 factorial all over 10 raised to the power of 2 plus 3 factorial all over 10 raised to the power of 3 plus 4 factorial all over 10 raised to the power of 4 and so on. Di ngayon, gagamitin natin yung formula. Ito, lahat naman, isa lang yung formula ng D'Alembert's ratio. Yan, yun yung pantest ng kung convergent or divergent yung isang series. Di una, kailangan natin makuha yung UN. Annotate. Yan. Based sa function natin sa series, kung titingnan natin, yan, parang ganyan yung ating formula niya. 10 raised to n. Yan, plus, yan na yun ating function. Example natin, halimbawa ay 1 yung n natin, n factorial, 1 factorial ay 1, plus 10 raised to n, 10 pa rin. Try natin itong second term, no? Kung n ay 2, di plus 2 factorial, 2. Yan na yun, 2 factorial. All over 10 raised to 2. Ibig sabihin, ito yung UN natin. Ito yung formula natin. Ang formula ng UN natin, n factorial, all over 10 raised to n. Yan, based dun sa series natin. Ibig sabihin, ito yung function ng series natin. Di ngayon, ang formula ng D'Alembert's ratio, limit absolute value un plus 1 all over un as n approaches infinity. Yan, kung yung un natin equal siya sa n factorial all over 10 raised to n, ay di yung n plus 1, papalitan lang natin yung n ng n plus 1. Imagi siyang n plus 1 factorial. Factorial all over 10 raised to n plus 1. Yan, ito na yung gagamitin natin formula ng D'Alembert's ratio. Yan, given naman na yung un plus 1 saka yung un. Tapos ang limit natin, n approaches infinity. Yan, determine natin if divergent or convergent. Yan, ito yung ginawa natin. Solution, step 1, formulate yung un. Yan, based yun dun sa series. Tapos ngayon, nakuha na yung un, makuha na rin yung un plus 1. Yan, ito yun. Ito ay nasa numerator. Ano siya? Exponent. Itong plus ay nasa exponent, n plus 1. Yan, ngayon, i-evaluate na natin based given yung formula. Formula ng D'Alembert's ratio. Yung pagtatest. Yan, un plus 1, ito yun. N plus 1 factorial all over 10 raised to n plus 1. Ito yun. Divided by u sub n. Ang u sub n ay n factorial all over 10 raised to n. Yan, simplified lang. Itong n plus 1 factorial, equivalent siya ng n factorial plus 1. Kasi halimbawa ay, kung ang n natin ay 5, di n plus 1 factorial, di 5 plus 1, gawin natin 5, 6. Ang 6 factorial, saan ba yung factorial? Yan, ang 6 factorial ay 720. Yan, dapat equal siya sa, dapat equal siya sa n factorial, n plus 1. Yan, equals naman siya dyan, Di ko ang n natin ay 5, ibig sabihin 5 factorial times 6 kasi n plus 1. Yan, dapat siya ay 720 rin. Ang 5 factorial ay 120 times 6, yun, 720.
Kaya yung n plus 1 factorial, equal siya nito. N factorial quantity n plus 1. Yan. Ngayon, simplified lang natin yung formula natin ng D'Alembert's ratio. Napasok lang natin. Yan, simplified lang natin. Itong n plus 1 factorial, equal siya ng n factorial quantity n plus 1. Tapos ito, 10 raised to n plus 1. Yan, di ba? N plus 1. Kung isi-simplified natin, equal siya sa, di ba, paras naman ang base, 10 raised to n times 10 lang. Kasi yung imaginary yung 1 niya. Di ba, equivalent siya, paras ng base. Pag paras ng base, pinapagad yung exponent. Yan, equal siya nito. Yan, ito yun. Tapos yung denominator natin na u sub n factorial all over 10 raised to n. Yan, pwede siyang i-times na dito, ano? Diba, pag division ng fraction, yung denominator, reciprocal, tapos magiging multiplication. Yan, pwede siyang maging dito na, ano? Reciprocal natin, n factorial. Yan, ito, pwedeng tagkalin na natin, ano? Ito na. Di ngayon, makakancel yung n factorial sa yung 10 raised to n. Natira, n plus 1 all over 10. Ito na yun, n plus 1 over 10. Tapos ngayon, kukunin natin yung limit as n approaches infinity. Yan, yung infinity plus 1, syempre infinity yan. Divided by 10, infinity divided by 10, infinity pa rin. Yan, infinity, ibig sabihin siya ay greater than 1. Ibig sabihin, divergent. The series is divergent. Yan, yung unang example natin, yung series ay divergent. Ito explanation niya, n is any number that approaches infinity. Think and substitute the value of n up to infinity. Yan, start kung n equals siya sa 1, yan, 0.2, n equals 100, 10.1, yan, hanggang sa infinity yung ating series. Kaya yung series na yun ay divergent kasi siya ay greater than 1. And example 2, test for convergence for the series of 1/4 plus 2 over 4 raised to the power of 2 plus 3 all over 4 raised to the power of 3. Yan, kung titingnan natin, di ba, kailangan natin kuhain muna yung un. Based sa series natin, ipoformulate natin n raised to 4 raised to n. Yan, di ba? Try natin. Kung 1 yung n natin, yung first term natin, di 1 over 4. Kung 2, ay di 2 over 4 raised to 2. Yan. Yan, ibig sabihin, tama yung ating iniformulate na function ng u over n. Tapos based sa formula ng D'Alembert's, yung limit of absolute value ng un plus 1 over u sub n as n approaches infinity, di kailangan natin yung un plus 1. Yan, yung un plus 1, papalitan lang naman yung n ng n plus 1. All over 4 raised to n plus 1. Yan. Magagamit na natin yung D'Alembert's ratio. Ano? Yan. Ito na yun. Yung ginawa natin kanina. Formulate un. Then, step 2, formulate un plus 1. Yan. Yung n, pinalitan lang ng n plus 1. Tapos, kagamitin na yung formula ng ratio test ng D'Alembert's ratio. Yan, yung un plus 1, ito yun. N plus 1 all over 4n plus 1, exponent uli yun, divided by u sub n, or n, all over 4 raised to n. Yan. Sinimplified lang yung itong 4n plus 1, gaya lang nung kanina. Yan, paras naman sila ng base, equals lang siya dito. Tapos ito, pwede ring gawing times, reciprocal lang, 4 raised to n, all over n. Yan, cancel. Ito, wala. Sipin naman natin kasi ginawa natin dito. Di magiging n plus 1
all over 4n. Yan, tapos pag hiwalayin lang natin yung itong function na to. Di siya ay equal siya sa n over 4n plus 1 over n. Ngayon, cancel yung n. Di equal siya sa 1 over 4 plus 1 over n. Yan, ito na yung function natin. Ngayon, kung yung n natin approaches infinity, yan, sobrang laki ng denominator niya, itong second term niya, 0 na. Then, natira lang, 1/4, kaya 0.25 yung sagot dito. Ibig sabihin, 0.25, less than 1, the series is convergent. Yan, explanation niya, n is any number that approaches infinity. Think and substitute the value of n up to infinity. Yan, kung nung n ay 1, 0.5, n equals 100, 0.25 hanggang sa mag-approach siya sa mag-stack sa 0.25. Yan, kung i-substitute natin ay n infinity, 0.25 na siya. Sabihin, hindi nag-infinity yung ating series. Less than 1. The series is convergent. Kung greater than 1, the series is divergent. Kung equal siya sa 1, fail, test fail. Yan, yun yung formula ng D'Alembert's ratio. Okay lang, okay lang naman. Nasundan naman. Ay, sir. Okay, thank you. Punta na tayo sa next topic natin. Power series. Ay, close natin yung Autodesk. Yan, power series. Yan, kung kanina diniscuss natin yung sequence and series. Diba, yung series ay yung may summation, yung may add na. Yan, power series, a function can be expressed into a power series. The purpose of using the power series is to determine function by estimation. It is a series of the form c sub o plus c1x plus c2x squared. Yan. Hanggang approaches, ito yung formula niya ng function or ng series. C sub n minus 1, x raised to n minus 1. Yan. Kung yung n natin ay 0 or 1, kung ang n natin ay 1, di 1 minus 1, 0. Tapos x raised to 1 minus 1, di x raised to 0. Pag ang exponent ay 0, 1 yung, diba siya equivalent sa 1. Any number or variable raised to 0 equals siya sa 1. Kaya itong first term natin, as n equals 1, c sub 0. Yan, kung 2 naman, ito yung magiging second term natin. Yan, ito yung yung power series, ito yung form niya. Yan, power series, ito yung topic natin, itong dalawa, halos pares lang naman siya, Maclaurin series and Taylor series. Maclaurin series, a convergent power series in X represents a continuous function of X within its interval of convergence. Maclaurin series, after the Scottish mathematician Colin Maclaurin, Maclaurin series is a power series of expansion of f of x about x equals 0. In order that a function can be represented by a Maclaurin series, the function and its derivative must exist at x equals 0. Yan. Given a function, yan, diderive natin yung formula ng ng Maclaurin saka Taylor series. Punta tayo sa pin. Ready ko lang yung isa. Ready ko lang yung yan. Kung yung function natin, f of x, yung power series,
A sub O plus A sub 1. Oops, close lang natin. A sub 1 x plus A sub 2 x squared plus A sub 3 x cubed and so on hanggang n minus 1 x raised to n minus 1. Yan, ito yung function natin ng power series. Di ngayon, derive natin yung formula ng Maclaurin series sa Taylor series. Yan, sabi sa Maclaurin series, ang center niya nasa 0. Ibig sabihin, example natin, kung ito yung function natin, yan, dito yung center niya. Dito siya nag-base, kumbaga. As center niya equals 0 or x equals 0. Yan. Delete ko lang ta. Yan, ngayon kunin natin yung first derivative ng function. Yan, first derivative ng function f prime of x. Ano na natin gawin na nating 0. Sige, prime of x na lang muna. Mamaya na. Derivatives ng a sub o, yung a natin ay constant, di siya ay 0. Di siya ay a1 plus 2 a2 x. Di ba? Plus 3 a3 x squared. Hanggang siya ay n minus 1 times a n minus 1 x raised to n minus 2. Yan, di ba? Second derivative ng function, yan, kung derivatives ng a1, di ba siya ay 0? Dito na lang derivatives ng 2 a2x, siya ay 2 a sub 2 plus 3 times 2, na lang muna natin, a sub 3 x raised to 1 hanggang n minus 2. Power rule lang ang ginagamit natin, derivatives. N minus 1 a n minus 1 x raised to n minus 3. Kunin natin yung third derivative. X. Derivatives nitong first term natin, 2a2, siya ay 0. Di magiging 3 times 2 times 1 na lang, a3. Ito na yung third natin, derivatives. Hanggang n minus 3, n minus 2, n minus 1, a n minus 1, x raised to n minus 4. Yan, ngayon 'di ba sa Maclaurin series, 'di ba ang x natin or centered siya sa 0. Sabihin papalitan natin ng 0. Una sa function natin, f of 0, dito sa function natin, 'di ba kung papalitan natin yung x ng 0, ang matitira lang ay a sub 0. Yan, 'di ba? Tapos sa first derivative, f prime of 0. Yan, kung titingnan natin, papalitan natin ng 0 yung x, equals lang siya sa a sub 1. Sa second derivative, 0. Yan, kung titingnan natin, equal siya sa 2 a sub 2. Then, sa third derivative, f triple prime, 0. Equal siya sa 3 times 2 times 1, a3. Yan, ngayon, gamit yung function ng power series, diba yung a sub o, equal siya sa f
f of O, di ba? Sa Maclaurin series natin. Yung x input natin ay 0. Ibig sabihin, yung equivalent ng power series sa Maclaurin series equal siya sa, yung a sub O natin, f, yan, sub O. Plus, yung a1, ang a1 natin ay f prime 0 times x, di ba? Kasi a1x. Plus, ang a2 natin ay, ito, the f double prime as input ay 0 divided by 2. The plus, f double prime x squared sub 0 x squared. Yan, kasi a2 tayo. Ano? All over 2. Then, plus, a3 natin, ito, ibig sabihin, di-divide natin dito. Yung f triple prime. Ang a3 natin ay equal sa f triple prime sub O divided by 3 times 2 times 1. Di palitan natin yung a3 ng f triple prime sub O x cube all over 3. 3 times 2 times 2, di ba? Equivalent siya sa 3 factorial. Yan, di ba? Equivalent siya sa 3 factorial. And so on. Hanggang siya ay f n minus 1 sub O x raised to n minus 1 all over n minus 1 factorial. Yan, hanggang dito yung ating function. Kung ididiretso natin, ano? Ididiretso natin to hanggang dito. Ibig sabihin, ang formula natin ng Maclaurin series, yan, ayusin ko lang. F of x equals sa f sub O plus f prime sub O x plus f double prime sub O x squared all over 2 plus f triple prime 0 x cube 3 factorial and so on plus hanggang dito nga. Ano? Ibig sabihin, ito na yung formula natin ng Maclaurin series ng function. Yan, ito yung formula natin. Kung titingnan natin, meron siyang pattern, ano? Yan, dito, meron ditong 0 factorial, 1 factorial. Yan, may pattern siya. Tapos dito, 2 factorial. Yan. Yan, ibig sabihin, yung pattern niya, f sub O, x raised to n all over n factorial. Yan, parang ganyan, ano? Parang ganyan yung pattern niya. Yan, ito na yung formula natin ng Maclaurin series. Anong pinagkaiba niya sa ano? Sa Taylor series. Yung Taylor series, nag-centered naman siya sa ano? Sa hindi siya sa 0 nag-centered. Yan, hindi siya sa 0. Palagay na ito yung function natin. Or yung graph ng function. Dito siya nag-centered, ano, hindi sa 0. Ibig sabihin, may value. May value yung hindi siya 0 yung input natin. Yun din naman yung ano niya, yung process. Di-try natin, ano. Tandaan niyo yung formula ng ng Maclaurin series. Mayroon naman siyang pattern. Yan, ito nga pala, ba't nga ba naging yung 0 factorial, ba't naging 1? Yan, ba't nga ba naging 1 yung 0 factorial? Yung 1 factorial ay 1 din. 2 factorial, 2 times 2. 2 times 1, 2. 3 factorial, 3 times 2 times 1. Equal siya sa 6. Yan, ba't nga ba yung 0 factorial ay equal sa 1? Paliwanag ko lang rin. Singit natin.
Yan, delete ko lang to. Yan, ba't nga ba yung 0 factorial ay equal siya sa 1? Yan, di ba? Halimbawa, di ba pag sinabing factorial, halimbawa ay 5 factorial, equivalent siya ng yung multiply multiply yung integers pababa. Yan, pababa hanggang 1. Di ba? Ang ano ng factorial, multiplication siya ng less than nung number up to greater than 0. Ibig sabihin hanggang 1. Ibig sabihin yung factorial, kung n factorial, equal siya sa n factorial or n times n minus 1 factorial. Di ba? Kung 5 factorial, n lang to, wala tong factorial. Equals sa n, quantity n minus 1 factorial. Di ba? Kung ang n natin ay 5, ay di 5 times 4, 4 factorial. Kasi n minus 1, 4. 5 minus 1, 4. 4 factorial. Di ba? Equivalent siya. Kasi ang 5, ang 4 factorial ay 4 times 3 times 2 times 1. Di ngayon, formulate natin yung function. Kung ang n factorial equal siya sa n, quantity n minus 1 factorial, i-divide natin sa n both side ng equation. Iuna lang natin yung nasa left side. Yan, equal siya sa n minus 1 factorial. N factorial all over n. Yan, di ba ito ang equivalent itong function na to. Dinivide lang natin sa n both side, tapos pinagbaliktad ko lang. Yung nasa left side na equation, or yung nasa right side, dinagay ko sa left side. Tapos yung nasa right side, dinagay ko lang sa right side. Paras lang naman yun. Tapos ngayon, let natin yung n equal siya sa 1 para mag-0 yung ito. Di 1 minus 1, 0 factorial. Di ngayon, 1 factorial all over 1, di equal siya sa 1. Kaya yung 0 factorial, equal siya sa 1. Yan. Yung factorial nga pala, na gagamit yan sa sa probability. Diba? Sa combination and permutation. Diba? Halimbawa ay, singit ko lang ulit itong topic. Halimbawa ay from digit 0, 1, and 3. Ilang 2 digits number ang pwede natin ma-form dito? Sinong may idea? Hindi repeating, non-repeating. Ilang 2 digits number ang pwede nating ma-form? Dito sa 3 digit na to, 0, 1, 3. Sinong may idea? Di try natin Kung mamano-manuhin natin siya, long method, ilang 2 digits number? Di 1 at 0, 1 and 3. Tapos 3 at 0. Then 3 at 1. Hindi naman natin kasi pwedeng iuna yung 0. Kasi 1 digit lang siya. 0, 1. 1 digit lang yun. Disregard yung 0 sa unahan. And ibig sabihin, 4 na digit yung pwede nating ma-form dito sa 3 digits na to na 0, 1, 3. Tapos ngayon, ilang 3 digit number ang pwede nating ma-form dyan. Non-repeating ulit. Di try natin. 103, long method Then 130. Tapos 3, 0, 1, 3, 1, 0. Wala nang iba, Yan, wala nang iba, non-repeating naman siya. Hindi, meron pa. 1, 3, 0. Saka 1, 3, 0. Meron na. 4 lang na siya. Gamitan natin ng formula, Di ba may formula naman siya. Try natin sa 2 digit muna. From digit 0, 1, 2, 3. Yan. How many 2 digit numbers can be formed from 0, 1, 2, 3?
Ang technique di ba natin dyan, kung natatandaan nyo pa, maglaline tayo ng dalawa, no? Yan. Yan, ito yung 2 digits natin, number. Yan. From, yan, sa 3 digit. Di ba, ang pwede natin ilagay sa first term, di ba, hindi naman pwedeng 0. Ibig sabihin, dalawa yung pwede natin ilagay, 1 and 3. Yan, lagay natin doon ay 2. Tapos sa last term, ang sa 3 digit, 0, 1, 3, ilan na lang pwede natin ilagay? Di ba, 3 siya. Nalagay na natin yung isa sa tens unit, di ba? Nalagay na natin dito sa una. Ibig sabihin, dalawa na lang ang pwede natin ilagay. Di ba? Tapos papag-multiply lang siya. 2 times 2, 4. Ibig sabihin, 4 digit, ito na nga yun, 4 digit numbers ang pwedeng ma-form from 0, 1, 3. Tapos ngayon, try natin yung 3 digits. Ibig sabihin, 3. 1, 2, 3. Yan, sa first term or hundreds, di ba, 100, di ba, ones, tens, hundreds. Yan, dito sa, yan, ang pwede natin ilagay from 0, 1, 3, ay dalawa lang rin, kasi hindi pwede ang 0. Di ba? Tapos sa tens place, nalagay na natin yung isa dito sa 100 place. Ibig sabihin, dalawa na lang pwede natin ilagay. Yan, tapos sa ones place, nalagay na natin yung dalawa, isa na lang pwede natin ilagay. Ibig sabihin, 4 lang nga rin yung 3 digits na pwedeng ma-form dun sa 0, 1, 3. Kapag multiply lang, 2 times 2 times 1. Yan, 4. Yan, paano kung repeating naman? Ibig sabihin, pwedeng maulit yung number. Halimbawa, 0, 1, 3. Pwedeng maulit yung digit. Ito, non-repeating, no? Tig-4 ang pwede. Di kung pwedeng maulit, ibig sabihin, 1, 0, 1, 3, pwedeng maging 1, 1. Diba? 2 digits din siya. Repeating lang nga. Yan. Di ngayon, yung 3, 3, 0, 3, 1, pwede rin 3, 3. Ibig sabihin, 6 na yung pwede nating ma-form dun sa 0, 1, 3. Di ngayon, try natin i-solve dun sa formula natin. Or sa ng pagsosolve na sa way ng pagsosolve. From 0, 1, 3 sa 10 place, ang pwede nating ilagay, syempre, dalawa pa rin. Diba? 1 at 3 lang. Ibig sabihin, 2 digit ang pwede natin ilagay. Hindi pwede 0. Kasi 0, 1, yun, 1 digit lang yun. Kasi yung invisible yung 0. Ngayon, kung pwedeng maulit, ibig sabihin, kung nalagay na natin yung 1, kung kanina, dalawa na lang pwede natin ilagay, ito, kaya naging 2. Ngayon, kung pwede na maulit, kahit nalagay na natin si 1, 3 na pwede natin ilagay. 3 digit na. Yan, 2 times 3, 6. Yan, kaya 6 yung digit na pwede nating ma-form sa 0, 1, 3. Yun ay combination sa combination. And balik tayo sa topic, ano lang naman yun, commercial.